kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Untoy. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Lahat kayong mga nandito, kailangang sumunod sa utos ng aming commander kung ayaw niyong samain. Kada buwan, mangungulekta kami ng buwis. Pasensyahan tayo sa hindi makakapagbigay. Alam niyo na ako nung mangyayari sa inyo. Wika ng isa sa mga tauhan na ang pangalan ay Dimas. Masyadong malaki ang hinihingi ninyo. Alam nyo namang kakarampot lang ang kinikita ng mga tao sa baryong ito ay babawasan nyo pa. Wika ni Mang Ernesto. Sino yung nagsalita? Tumayo ka. Ulitin mo ang sinabi mo. Magpakita ka sa akin. Akmang tatayo na sana ang matanda. Ngunit pinigilan ito ng isang binata na may bandanang nakapalupot sa leeg. Ako na po, Manong. Maupo po kayo. Ako! Ako yung nagsalita! Ang lakas ng loob mong tumayo. Nagsalita ka pa laban sa amin. Sino ang ipinagmamalaki mo? Wala na si Cadelfin dito. Amin na ang lugar na ito. Yun ang akala ninyo. Sige lang, maghari-harian kayo. Antayin niyo ang pagbabalik ni Cadelfin. Siguradong may kalalagyan kayong lahat. Tugon ng binata na ang pangalan ay Untoy. Aba, ayos ah. Talaga nga naman. Sige nga. Hoy kayo, mga ulupong. Kunin nyo nga yung payatot na yan. Dalhin nyo sa akin. Dali-daling hinila ng mga kalalakian ng binata. Dinala sa harapan ni Dimas. Wala na ang Cadelfin na pinagmamalaki mo. Maging ang mga alipores niya, iniwan nila ang baryong ito. Wala silang mapapakinabangan dito eh. Kaya nga sila umalis eh. Wika ni Dimas. Tinutukan nito ng baril sa ulo ang binata. Wala ni isa sa mga taga-baryo ang umawat. Maliban na lang sa matanda na nagngangalang Mang Ernesto. Dimas, pakiusap. Huwag mo nang patulan yung bata. Hindi naman lalaban sa'yo yan eh. Sige na, papayag na kami sa gusto niyong mangyari. Huwag mo lang sasaktan si Untoy. Wika ni Mang Ernesto. Binitawan ni Dimas si Untoy. Muling hinarap ang mga taga-baryo. Sa susunod na buwan babalik kami. At siguraduhin niyong maibibigay ang isang sako ng bigas sa bawat pamilya. Pasalamat kayo. Yun lang ang hinihingi ni Commander. Wika ni Dimas. Nagsipag-alisa na ang mga ito. Nilapitan ni Mang Ernesto si Untoy. Ayos ka lang ba, Untoy? Meron bang masakit sa'yo? Bakit pa kasi kinakailangang umalis din na Cadelfin eh? Hindi naman ganito dati sa baryo natin. Kinakatakutan pa nga tayo ng mga tulisan dahil sa kanila. Pero ngayon, wala na. Inaapak-apakan na lang ng mga bandido ang ating pagkatao. Wika ni Untoy. Kaunting pagpapaliwanag at pagbabalik tanaw upang lubos na maunawaan ang kwento. Sa bahaging ito, paslit pa lamang si Untoy. Nakatira si Untoy sa isang lugar na kung tawagin ay Baryo Sandoval. Mangilan-ngilan ang pamilyang nakatira dito. Tanging pangingisda at pagsasaka lang ang ikinabubuhay ng mga tao. Payapa ang lugar sa ilalim ng pamumuno ng Kapitang del Barrio na si Cadelfin. Kilala bilang mabait na pinuno, mabuting kaibigan,
ngunit mabalasik na kalaban ng mga bandido. Nagagawa niyang panatiliin ang kapayapaan sa baryo dahil na rin sa tulong ng mga kasamahan. Kilala bilang mahusay na antingero ang pangkat ni Cadelpin. Ginagamit nila ang kakayahan upang ipagtanggol ang mga tao laban sa pang-aapi ng mga bandidong nagagawi sa lugar. Nasa tabing dagat ang baryo at ang karagatang iyon, daanan ng mga manlalakbay mula sa iba't ibang panig ng bansa. May kaunting pantalan kung saan dumadaong ang maliit na barko. Meron ding mga bangka na nagdadala ng kalakal na ipinagbibili sa karatig bayan. At dahil sentro ng kalakalan ang lugar, hindi rin may iwasan ang pananalakay ng mga pirata at tulisan mula sa kabundukan. Ilang beses nang nalagay sa panganib ang baryo, ngunit dahil sa kakayahan ng pangkat ni Cadelpin, nagagawa itong pangalagaan. Maraming masasamang loob ang ibinitay ng pangkat sa mismong pantalan na sakop ng baryo bilang tanda na walang sino man ang maaaring lumapastangan sa kanilang katahimikan at kasarinlan. Minsan na rin silang pinasok ng mga militar dahil sa bintang na sila ay mga rebelde. Ngunit wala namang nakitang ebidensya ang pamahalaan, kaya naman hinayaan nila ang ganong patakaran ni Cadelpin sa kanyang baryo. Ngunit kasabay ng paggawa nito ng ingay sa kabayanan, lalong naging mainit ang pangalan ng Ginoo. Madalas silang nakakatanggap ng banta mula sa mataas na tao ng lipunan. At kung minsan, napapahamak pa ang mga mamamayan. Nang mga panahong nasa baryo pa si Cadelpin, nasa edad 8 taon lang itong si Untoy. Nasaksihan ng paslit ang kadakilaan ng pangkat ni Cadelpin, dahilan para tingalain siya ni Untoy. Idolo ni Untoy ang Ginoo. Tinularan ang lahat ng mabuting gawa. Palaging nakabuntot ang paslit kay Cadelpin, lalo na sa tuwing darating ito sa pantalan, kasama ang kanyang pangkat mula sa paglalayag. Ano, Untoy? Naging mabait na bata ka ba? Tanong ni Cadelpin. Ulilang lubos si Untoy dahil na din sa kagagawan ng mga masasamang loob. Napatay ang mga magulang nang minsang sumalakay ang pangkat ng mga pirata mula sa Karatig Pulo. Ito ang kwentong kinamulatan ni Untoy. Ngunit lingid sa kaalaman ng paslit na may mas malalim pang dahilan ang nangyari sa kanyang mga magulang. Simula noon, kinupkup na ni Mang Ernesto ang paslit. Nagmamay-ari ng munting bahay inuman sa pantala ng matanda, dahilan kung bakit napalapit si Untoy kay Cadelpin. Oo naman, Cadelpin. Ano, ibibigay mo na sa akin yung sarili kong agimat? Sige na ho, para makasama na ako sa inyo. Kaya ko naman eh. At saka, malakas naman ang pangangatawan ko eh. Tugon ni Untoy. Talaga nga ba? Kaso lang, hindi kami nangangailangan ng tagahugas ng pinggan. Hindi ka rin naman marunong magluto. O paano yan? Anong gagawin mo kapag maglalayag kami? Kaya ko naman makipagbakbakan. Marunong na kaya ako makipagsuntukan. Sinuntok ko nga yung isang araw yung kaklase ko si Ben. Makulit kasi yung baboy na yun. Laging inaagaw yung baon ko. Ganun ba? Pero alam mo, Untoy, hindi maganda ang pananakit ng kapwa ha. Masama yon. Dadami lang ang kaaway mo. Kasi, kasalanan po nila, Cadelpin. Wala naman po akong ginagawang masama. Saka diba sabi nyo, kapag may inaapi, dapat pinagtatanggol. Yan lang naman ang ginawa ko ah. Gusto ko maging kagaya nyo. Ang mabuti pa, maglaro ka sa labas. Huwag mo nang istorbohin si Cadelpin dahil pagod yan sa biyahe.
Wika namang Ernesto. Dali-dali namang lumabas si Untoy upang makipaglaro sa mga bata. Masyadong mataas ang tingin sa'yo ni Untoy. Naiimpluwensya na siya ng ginagawa mo, Delphin. Yun na nga po ang ayaw ko mangyari. Malaki ang paghanga sa akin ng bata. Baka sa uli, maging basagulero din siya kagaya ko. Pero malakas ang pananalig ko sa kanya. Alam kong sa paggabay ninyo, lalaking mabuting tao si Untoy. Sayang lang at naulila ng maaga ang batang yan. Salot talaga mga bandido. Mabuti na lang at nandyan kayo ng pangkat mo. Hanggat maaari, gusto ko din umiwas sa karahasan, Manong. Pero kung hihinto kami, sino magtatanggol sa baryo? Lalo lang dadami ang magiging biktima ng karahasan. Ito lang ang tanging alam kong paraan para pigilan sila. At isa pa, para saan ang mga kakayahan namin ng pangkat ko kung hindi namin gagamitin? Kaya nga malaki ang pasasalamat sa'yo ng mga tao, Delphin. Pero hindi mo naman maaaring itaya ang buhay mo para sa kanila. Pero sana lang, matapos na ang lahat ng ito at matuldo ka na ang pananamantala ng mga tulisan. Muling wika namang Ernesto. Habang nag-iinuman ang mga ito, biglang pumasok ang ilang kalalakian, armado ng mga baril at itak. Puno ng tao ang bahay inuman ng mga sandaling iyon, kaya naman wala silang maupuan. Lumapit ang lalaki sa kinuupuan ni Delphin. Padabog nitong inalapag ang baril sa tabi ng Ginoo. Kinausap si Mang Ernesto. Ibigay mo sa amin ang pinakamasarap mong alak. Bilisan mo ha, Nauuhaw na ang mga kasama ko. wika ng lalaki habang tinitignan si Delphin. Pasensya ka na ha, pero mukhang naubusan ako ng alak na sinasabi mo. Tugon ni Mang Ernesto. Biglang hinila ng lalaki ang damit ng matanda, dahilan para mabasag ang ilang bote ng alak na hawak nito. Kaibigan, hindi naman kailangang maging marahas. Eto, kung gusto mo, pagsaluan na lang natin ang natitirang bote ng alak. Pagsaluan? Anong tingin mo sa mga kasama ko? Sisiw? Kakarampot lang kung uminom? Tugon ng lalaki. Kinuha nito ang bote sa kamay ni Delphin. Laking gulat ni Mang Ernesto nang biglang ibuhos ng lalaki sa ulo ng Ginoo ang laman ng bote. Matapos ay hinampas niya ito sa sahig, dahilan para magkalat ang bubog. Nagsilabasan ang mga taong umiinom, maliban na lang sa 4 na kasama ni Delphin. Nanatiling nakaupo ang mga ito habang inaantay ang susunod na gagawin ng kanilang pinuno. Ay nako, sayang naman ang masarap na alak na yan. Natapon lang. Manong, pwede bang pakiabot mo sa akin yung basahan? At saka walis, maglilinis na lang ho ako. Wika ni Delphin. Winalis nito ang mga kalat na bubog sa sahig. Dinampot ang mga natapong pagkain. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinadyakan nito ng lalaki. Yan ang nababagay sa isang katulad mo. Wala ka namang palang binatba. Hindi na naituloy ng lalaki ang sasabihin. May tumamang bato sa kanyang ulo. Nang tignan nito ni Mang Ernesto, nakita niya si Untoy. Walang niya ka? Ang lakas ng lobong kutsain si Delphin? Wika nito. Sinubukan pang awatin ni Mang Ernesto. Kaso nga lang huli na. Dahil hinawakan si Untoy ng isa sa mga kasama ng lalaki. Wala pa rin kumilos sa mga kasama ni Delphin. Maging siya ay nanatiling nakaupo sa sahig. Alam mo bang masakit yung ginawa mo? Hindi mo ako kilala, bata. Baka gusto mong paghiwalayin ko yung ulo at katawan mo.
Wika ng bandido habang binubunot ang kanyang itak. Itinutok ito sa leeg ng paslit na noon ay takot na takot. Dito na tumayo si Cadelphin. Bitawan mo ang bata at hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Nilingon ito ng bandido. Hinagi si Untoy papunta sa sulok. Aba, may dila ka rin pala. O ngayon, anong gagawin mo? Basagin mo na ang bote ng alak na iniinom ko. Ipaligo mo sa akin ang laman nito. Hahayaan ko yun. Pero sa oras na saktan mo ang kaibigan ko, pasensyahan tayo. Wika ni Cadelphin. Laking gulat ng bandido. Isa-isang nagbagsakan ang mga kasama nito. Ano ginawa mo? Paano? Kung ako sa'yo, huwag mo nang alamin dahil hindi na kailangan. Umalis ka sa lugar na ito kung ayaw mong sumunod sa kanila sa kabilang buhay. Nakaramdam ng matinding takot ang bandido. Napatras ito. Natalisod sa paa ng kanyang walang buhay na kasama. Dali-daling tumakbo palabas ng bahay inuman at sumigaw. Nako, Cadelphin. Hayaan ba natin makaligtas sa isang yon? Tanong ni Nato, isa sa mga kasama ni Cadelphin. Hayaan mo na siya, Nato. Wala na ring magagawa ang taong yun. Pwera na lang kung babalik siya ng may mga kasama. Tila nagdilang anghel ang Ginoo. Dahil paglabas nila sa bahay inuman, nakasalubong ng mga ito ang malaking pangkat ng mga bandido. Kasama nila ang lalaki na nakainkwentro ni Cadelphin. Naku, Cadelphin. Mukhang nagdilang anghel na naman kayo. Bumalik nga ang mga lintik. Kasama pa ang mga aliporis. Kaya nga Nato minsan gusto ko na lang ipatanggal tong dila ko. O ikaw, hindi ka ba nadadala? Hindi pa ba sapat ang mga nakita mo sa mga kasama mo? Malakas ang lobo kanina. Dahil nasa loob tayo ng isang silid. Wala akong ibang kakampi. Pero ngayon, sige, ilabas mo yung angas mo. Napailing si Cadelphin dahil napaghalataang bago lang ang mga ito sa lugar. Ay, naku naman talaga. Nagkamali ka ng pinasok na baryo. Huwag mo sabihin hindi kita binalan. Wika ni Cadelphin. Biglang nagsipagsugod ang mga bandido. Ngunit hindi pa man nakakalapit ang mga ito. Bumagsak na ang ilan sa kanila. Hindi malaman ng mga kalaban kung saan nanggagaling ang puwersang nagpapabagsak sa kanyang mga kasama. Nang tignan nito ang mga mata ni Cadelphin, bigla siyang nakaramdam ng matinding takot na tila ba nakakita ng demonyo. Sinabi ko na to kanina, pero uulitin ko. Umalis na kayo sa baryong ito. Muling wika ni Cadelphin. Sa hindi malamang dahilan, biglang tumakbo ang napakaraming kalalakian. Partida pa sa kanila. Walang hawak na sandata si Cadelphin ng mga oras na yun, kung hindi ang kanyang bandana. Matapos maitaboy ang mga bandido, binalikan niya si Untoy na noon ay kakabalik pa lamang ng malay. Ano pong nangyari? Nanalo po ba si Cadelphin? Oo, Untoy. Nanalo si Cadelphin pero wag ka munang tumayo. Baka may bali ka. Untoy, ayos ka lang ba? Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Wala naman po, Cadelphin. Pero sayang, hindi ko nakita kung paano mo sila ginulpi. Wala namang nangyaring labanan, Untoy. Ginamit ko lang sa kanila yung titig ko. Ayun nagsipagtakbuhan. Ayos ba? Wika ni Cadelphin.
Kakaiba ang taglay na kapangyarihan ng Ginoo. Sinasabing ang titig nito ay kayang magpatakbo kahit pa ng galit na toro. Hindi pa lubos na nauunawaan ni Untoy ang mga bagay-bagay. Ngunit masaya siya. Nandyan si Kadelpin upang ipagtanggol sila. Lingid sa kalaman ng paslit na yun na ang huling pagkikita nila ng Ginoo. Kinabukasan, pagdating ni Untoy sa pantalan, nagkakarga ng mga kagamitan sa kanilang bangka ang mga kasama ni Kadelpin. Aalis na po kayo kaagad? Ang bilis naman. Baka pwede niyo akong isama, sige na oo. Naku Untoy, hindi pa namin kailangan ng kasama kaya pasensya ka na ha. Kumpleto pa kami ngayon eh. Tugon ni Kadelpin. Ang sabihin mo, ayaw mo akong kasama dahil payatot ako at hindi ako marunong makipaglaban. Yun lang yun, huwag ka na magpalusot. Hindi ganun Untoy. Ang totoo, hanga nga ako sa iyo eh. Sobrang tapang mo. Biruin mo, binato mo yung ulo ng bandido. Mas malaki sa iyo yun ah. Wika ni Kadelpin. Pilit nitong inaalo ang binata dahil alam niyang sasama ang loob nito. Sa oras na malamang maaari silang matagalan bago makabalik o maaaring hindi na. Sige na Kadelpin, isama niyo na ako. O sige, ganito na lang. Iiwan ko sa iyo ang bandana ko. Ingatan mo yan ha. Dahil yan lang ang kaisa-isa kong kayamanan. Sa oras na bumalik ako, doon mo ibigay uli sa akin. Ano, ayos ba? Pero bakit mo binibigay sa akin tong bandana mo? Pwede mo naman pong itago yan dun sa kwarto ng bangka mo ah. Sa'yo ko iahabilin. Dahil alam ko na kaya mong ingatan ng kaisa-isang kayamanan ko. Sige na Untoy, hanggang sa muling pagkikita, ingatan mo ang sarili mo. Ito ang mga huling kataga na narinig ni Untoy mula kay Kadelpin. Simula noon ay hindi na bumalik ang Ginoo. Balik tayo sa kasalukuyan. Alam kong hanggang ngayon, umaasa ka pa rin na babalik si Kadelpin at ayokong kunin sa'yo ang pag-asa Untoy. Pero harapin mo ang katotohanan. 20 taon na ang nakakalipas. Alam ko po Manong, pero umaasa pa rin ako na babalik si Kadelpin, gaya ng pinangako niya sa akin. Pangahawakan ko ang pangakong yon dahil kilala ko siya at alam kong tutuparin niya. Ay nako Untoy, o siya. Mauna na ako sa pantalan. Sumunod ka na lang ha, magdidilim na. Siguradong maraming tao ngayon sa bahay inuman. Wika namang Ernesto. Nanatiling nakaupo si Untoy sa sulok habang pinagmamasdan ang paligid. Bumabalik sa alaala ng binata ang mga panahong mapayapa ang lugar at hindi nababalot ng takot ang mga tao. Uy Untoy, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Tara, samahan mo ko manghuli ng alimango. Wika ni Ben, kaibigan ni Untoy. Nako Ben, pasensya ka na ha. Kailangan kong tulungan si Mang Ernesto sa pantalan eh. Susunod na lang ako. Ah, ganun ba? E di, puntahan na lang natin si Mang Ernesto. O sige, ikaw ang bahala. Akmang tatayo na ito nang mapatingin siya sa gawing dulo ng plaza. Nakita nito ang pamilyar na figura ng isang lalaki. Natatakpan ng itim na bandana ang mukha nito, kaya hindi niya masyadong makilala. Hoy, sino bang tinitignan mo dyan? Tara na! Sandali lang. Nakikita mo ba yung taong yun? Hindi ba parang si Kadelpin? Sa palagay ko parang hindi naman. Yang ka na naman Untoy. Tanggapin mo na. Tinalikuran ni Kadelpin ang bayang ito. Hindi na siya babalik pa. Wika ni Ben.
Hinatak ni Untoy ang kwelyo nito. Laking gulat ng kaibigan dahil galit na galit ang binata. Bawiin mo ang sinabi mo, Ben. Hindi totoong tinalikuran ni Ka Delphine ang baryo. Nangako siyang babalik at pangahawakan ko yun. Tugon ni Untoy. Pinagtitinginan na ito ng mga taong naroon. Kilala nila si Untoy. Alam ng mga ito na sa oras na kontrahin ang sinabi ng binata, siguradong magkakagulo sa lugar. Sa kabila ng pagiging patpati ni Untoy, mahusay ito sa pakikipaglaban dahil na rin sa impluwensya ni Ka Delphine sa kanya. Nagpursige ang binatang matutong humawak ng sandata sa sariling paraan. O siya, pasensya na, Untoy. Hindi ko na ulitin. Binabawi ko na ang sinabi ko. Wika ni Ben. Binitawan ni Untoy ang kwelyo nito at nagpatuloy sa paglalakad. Lalapitan sana nito ang lalaki. Ngunit nang muling ibaling ang tingin, wala na ito sa kinakatayuan. Napakaraming tao sa bahay inuman ni Mang Ernesto ng mga oras na yun. Karamihan sa mga ito, dayo mula sa ibang pulo. Mga manlalakbay, mga nangangalakal, at ang ilan sa mga ito ay parokyano ng matanda, kakilala na ni Ernesto. Isa sa kanila ang lalaking nagngangalang Ismael. Madalas itong kausap ni Untoy dahil na rin sa sinabi nito, nakita niya si Ka Delphine kasama ang buong pangkat. Ismael, kumusta? Anong balita? Nagkita ba kayo uli ni Ka Delphine? Naku, Untoy. Kinalulungkot ko. Pero hindi. Marahil nasa ibang pulo sila. Siguro nga. Sige Ismael ha, maiwan na muna kita. Marami pang mga dumarating eh. Ben, asikasuhin mo nga yung kabilang mesa. Wika ni Untoy. Ngunit nang lingunin nito ang kaibigan, nakita niyang hawak ng isang lalaki ang kwelyo ng damit nito. Akmang lalapit na sana si Untoy nang biglang hawakan ni Ismael sa kamay. Huwag mo nang pakialaman. Ang mga taong yan ay kasapi ng pangkat ni Ka Roger. Kung nakikilala mo si Dimas, hindi ba? Mga kasama niya ang mga yan. Mas may dahilan ako para lapitan sila Ismael. Malaki ang atraso ng mga taong yan sa baryong to. Pero wala kang magagawa laban sa kanila, Untoy. Tignan mo nga, bukod sa napakadami nila, mag-isa ka lang. At hindi sa panglalait, tignan mo naman ang katawan mo. Wika ni Ismael. Hindi nagpapigil ang binata. Dinampot nito ang kanyang baston, nayari sa kamagong. Nilapitan ang mga kalalakian. Bigla nitong pinalo sa ulo ang lalaking nakakwelyo kay Ben. Nagsipagtayuan pa ang iba. Tinutukan ng barel ang binata. Ngunit hindi ito nagpatinag. Pinagtatadyakan nito ang mga kalalakian. Dahilan para matumba at masira ang dingding ng bahay inuman ni Mang Ernesto. Hindi nagsasalita ang binata. Walang awa niyang pinaghahataw ang mga ito. Hanggang sa mawalan ng malay ang isa sa mga kalalakian at tila nabasag pa ang bungo. Ano? Lalaban pa kayo? Hamakin nyo na ako. Tawagin nyo akong payatot. Pero wag na wag nyong kakantiin ang mga kaibigan ko. Wika ni Untoy. Napailing na lang si Mang Ernesto sa ginawa nito. Alam ng matanda na malaking gulo ang magaganap sa oras na makarating kay Ka Roger ang nangyari. Hindi ka talaga nag-iisip, Untoy. Alam mo ba ang ginawa mong bata ka? Kapag nalaman ni Ka Roger ang ginawa mo sa mga tauhan niya, paniguradong tayo naman ang pagbabalingan ng mga yon. Marami ang madadamay sa ginawa mo. Ay, naku naman talaga.
Ginawa ko lang po ang hindi kayang gawin ng mga kababaryo natin, Manong. Kailan tayo matututong lumaban kapag huli na ang lahat? At isa pa, kayo na din na nagsabi, wala na tayong aasahan kay Kadelphin, hindi ba? Yun na nga eh. Wala na tayong aasahan sa pangkat ni Kadelphin na magtatanggol sa atin. Kaya dapat nang tigilan ng pagpapakabayani. Hindi makakatulong ang ginagawa mo. Lalo mo lang inilalagay sa peligro ang buhay ng mga taga-baryo. Pasensya na ho, Manong. Pero hindi po ako mangmang at mananatiling tahimik sa isang sulok habang nakikitang inaapi ang ating mga kababaryo. Kung hindi na babalik si Kadelphin, siguro panahon na para may humalili sa kanya. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Untoy. Kaya pakiusap lang itigil mo na ito bago pa manganib ang buhay ng mga tao dahil sa kagagawan mo. Hindi, Manong. Pasensya na. Pero sa pagkakataong ito, ako naman ang pakinggan nyo. Tugon ng binata sabay labas ng lugar. Kinabukasan, maagang nagpunta sa taniman si Untoy para mag-ani ng mga gulay na dadalhin sa pantalan. Ito ang araw ng pangolekta ng buwis ng pangkat nila Dimas. Kaya lahat ng mga taga-baryo nagkukumahog na maipon ang kanilang mga produkto. Habang namimitas, natanaw ng binata ang malaking pangkat ng mga bandido. Lahat sila ay pababa ng kabuntukan. Naku, nandito na yung mga buhaya. Wika ni Ben. Nagulat ang binata dahil bigla itong sumulpot. Pambira ka naman, Ben. Bakit ba ang hilig mong sumusulpot na lang bigla? Ang laki ng katawan mo pero hindi kita nararamdaman. Pasensya ka na. Abala ka sa panunod kaya hindi mo ko napansin eh. Pero mukhang ang dami nila. Ang dami nila, Untoy, oh. Nakikita ko madami sila. Mukhang alam ko ang pakay nila, Ben. Bilisan mo. Tulungan mo akong buhatin ang mga naani kong gulay. Wika ni Untoy. Dali-daling bumaba ang dalawa sa baryo. Nagpunta ang mga ito sa pantalan. Naroon ang pangkat ni Dimas. Nagtipo na rin ang mga tao. Nakita ng binata ang isang lalaking may mahabang balbas. Nakatayo lang ito sa likod ni Dimas habang pinagmamasdan ang paligid. Bago namin kunin ang iyong mga buwis, may isang katanungan ako. Sino sa inyo ang gumulpe sa mga tauhan ko? Wika ng lalaki. Ang mabuti pa, ipresenta mo ang iyong sarili dahil kung hindi, lahat kayo mananagot. Wika ni Dimas. Naku, Untoy, mukhang ikaw yata yung hinahanap nila eh. Hayaan mo lang sila. Sigurado naman mo lang magsasalita sa mga kababaryo natin eh. Tugon ni Untoy. Tahimik pa rin ang mga taga-baryo. Kaya naman inisa-isa ni Dimas ang mga ito. Nagpipigil lang si Untoy. Nag-aalala ito na baka madamay ang mga tao kung sakaling magkamali siya ng galaw. Anak nang, nakalimutan ko pa sa bahay ang kamagong ko. Ben, baka pwede mong kunin sandali. Total, magaling ka naman sa pagpuslit, di ba? Wika ni Untoy. Marahang naglakad si Ben, papasok sa bahay inuman ni Mang Ernesto. Kinuha ang pamalo ni Untoy. Pasimpleng naglakad pabalik nang biglang magsalita ang isa sa mga bandido. Itinuro nito si Untoy. Nabaling naman ang tingin ni Dimas sa binata. Ikaw? Anak nang, yang itsura mo, bakit ba ang sakit mo sa lalamunan? Ka Roger, ako nang bahala sa isang to. Wika ni Dimas. Napagtanto ng binata na ang kasama ni Dimas ng mga sandaling iyon
Walang iba kung hindi ang pinuno ng kanilang pangkat, si Ka Roger. Sandali lang. Sinasabi mo bang ginulpi kayo ng patpating bata dito? Di mas tumabi ka sa daranan ko. Binata, maaari mo bang sabihin sa akin ang pangalan mo? Wika ni Ka Roger habang naglalakad papalapit kay Untoy. Hindi na mahalaga ang pangalan ko. Total, hindi mo naman matatandaan yun. Umalis na kayo sa baryo. Tugon ni Untoy. Yan ang gusto ko. Matapang. Kung ikaw man ang gumulpe sa mga tauhan ko at pumatay sa isa sa kanila, pinanga mo ko. Pero hindi ako naniniwala. Gusto ko makita ng sarili ko mga mata kung paano mong ginawa. Malay mo, manalo ka. At kapag nanalo ako, anong gagawin nyo? Ikaw, ano bang gusto mong mangyari o premyo? Lubayan nyo ang baryong ito sa oras na matalo ko ang tauhan mo. Alis kayo sa lugar na ito at hindi na makakabalik pa. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ernesto nang marinig ang sinabi ni Untoy. Ngunit hindi niya ito magawang pigilan. Sa tuwing magtatangka siyang kumilos, tinututukan ng baril ng mga bandido. Alam mo iyo, ang pantalang ito ay napakayabong. Lalong-lalo na pagdating sa ekonomiya. Sentro ito ng kalakalan. Medyo mahirap ang hinihiling mo. Kaya tatasan ko ang pusta. Sa oras na manalo ka, ibibigay ko sa iyo ang barko ngayon. At syempre, tutupad ako sa pangako. Aalis kami ng mga tauhan ko at hindi na muling babalik. Pero sa oras na matalo ka, habang buhay kang magsisilbi sa akin bilang tagakuskos ng sahig sa aking sasakyang pandagat. Wika ni Ka Roger. Tumawa ito ng malakas. Ngunit kagad ding natigilan. Hindi nito inaasahang kakagatin ng binata ang kanyang hamon. Ilabas mo ang pinakamagaling sa mga tauhan mo, kahit gaano pa sila karami. Wika ni Untoy. Natigilan ang lahat dahil sa sinabi nito. Aba, matapang ka. Baka puro yabang lang yan iyo. Buhay ang nakasalalay dito. At hindi lang ikaw, kundi pati ang mga kababaryo mo. Ganito ang magiging patakaran ng laban. Sa bawat pagbagsak mo, isa sa mga taga-baryo ang hahagupitin ng latigo. Kaya siguraduhin mong hindi ka matutumba. Napakatuso mo talaga. Pero sige, hindi kita atrasan. Simulan na natin. Tugon ng binata sabay unat ng kamay para abutin ang pamalo. Ngunit inihagis ito ng kaibigan dahilan para tamaan si Ka Roger sa ulo. Naku, pasensya na. Napalakas yata yung hagis ko. Bahagyang natawa si Untoy dahil nagdugo ang noo ng bandido. Tinawag nito ang isang lalaki. Napakalaki ng katawan. Doble ang tangkad kay Untoy. Sige na, tumabi ka, Ben. Mukhang malaki ang isang yan ah. Sigurado ka bang kaya mo? Bahala na, tumabi ka na lang. Pag-uusap ng dalawa. Aminado si Untoy. Kinakabahan siya ng mga sandaling iyon. Ngunit wala nang magagawa. Hindi na siya maaaring umatras. Laking gulat ng binata dahil biglang sumugod ang lalaki. Isang malakas sa suntok ang pinakawalan nito. Mabuti na lang nakailag ang binata at ang bariles na nasa likod ang tinamaan. Halos madurog ito sa sobrang lakas ng pagkakasuntok. Alam ni Untoy na hindi nagbibiro ang kalaban, kaya naman naging maingat ang binata.
Sunod-sunod na atake ang binitawan ng kalaban. Ngunit lahat ng ito ay nailagan ni Untoy. Hanggang sa makakuha ng tiyempo ang binata. Pinalo niya ito sa likod ng ulo, dahilan para mawala ng balanse ang lalaki at matumba. Tumama ito sa nakatayong tulos, na naging dahilan ng agarang pagkamatay. Magaling. Nanalo ka sa unang laban. Tingnan natin kung mananalo ka pa sa susunod. Alisa, ikaw ang lumaban. Wika ni Ka Roger. Nanlaki ang mga mata ni Untoy dahil babae ang sunod na makakalaban. Pasensya na. Tumawag ka ng ibang mandirigma. Hindi ako pumapatol sa babae. Minamaliit mo ba ang kakayahan ko? Napakayabang mo naman. Hindi naman sa ganon. Talagang hindi ko lang maatim na makasakit ng babae. Kaya pakiusap umatras ka na. Tumawag ng ibang lalaban. Muling wika ni Untoy. Bagay na lalong nagpagalit sa dalaga. Bumunot ito ng dalawang patalim. Walang pagdadalawang isip na ibinato kay Untoy. Mabilis namang nahawi ng binata ang mga sandata gamit ang kanyang baston. Ngunit napakaliksay kung kumilos ni Alisa. Isang malakas sa suntok ang tumama sa mukha ng binata, dahilan para matumba ito. At gaya ng sinabi ni Ka Roger, isa sa mga taga-baryo ang hinagupit ni Dimas. Dito na nagsimulang kumawala ang galit ng binata. Sinabi ko nang hindi ako pumapatol sa babae. Pero kung mapapahamak ka mga kaibigan ko dahil sa prinsipyong ito, ako na mismo ang babali. Wika ni Untoy. Dali-dali itong tumakbo papunta kay Alisa. Hindi naman napagandaan ng dalaga ang gagawin ng binata. Hinila nito ang damit ng dalaga dahilan para mapunit ito. Lumantad ang maselang pang itaas na bahagi ng katawan. Dahil dito, hindi makakilos ng maayos si Alisa. Sunod-sunod na atake ang binitawan ni Untoy hanggang sa mapalood niya ito. Sumuko ka na dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ka ngayon. Galawin niyo na ako. Punuin ng latay ang katawan. Huwag niyo lang sasaktan ng mga taong malapit sa akin. Tama na yan, Alisa. Umatras ka na. Napatunayan mo na sa akin ang kakayahan mo sa una at ikalawang laban. Pero tignan natin ang magagawa mo sa ikatlo. Wika ni Ka Roger. Hinila nito ang kadenang nakatali sa kanyang bewang. Lumantad ang isang lalaki. Nakatakip ang buhok sa muka. Napatingin si Untoy kay Alisa. Nakita nito ang takot sa mata ng dalaga. Napaisip ang binata kung bakit ganon ang itsura ng taong makakalaban niya. Sino naman ang taong yan at bakit siya nakatali? Malalaman mo ang dahilan mamaya lang. Tugon ni Ka Roger. Sabay tanggal ng kadena sa kamay nito. Nagsipag-atrasan ang mga bandido nang itaas ng lalaki ang kanyang kamay para mag-unat. Sa isang kisap mata, biglang naglaho ang lalaki sa paningin ni Untoy. Nagulat ang binata nang bigla siyang tumalsik. Tumama sa isang puno, dahilan para mawala ito sa ulirat. Ngayon nasagot na ba ang tanong mo? Kayong lahat, nagustuhan niyo ba ang munting palabas na ito? Panoorin niyo kung ano mangyayari sa mga nagpapakabayani. Wika ni Ka Roger. Biglang sinakal ng lalaki si Untoy at marahang itinaas. Hindi makawala ang binata dahil sa lakas ng pagkakahawak nito sa kanya. Walang ano-ano. Bigla na lang naputol ang kamay ng lalaki. Napasigaw ito at nagwala.
Maya-maya ay napahinto ito at gumulong ang ulo sa lupa. Pasensya na kung nahuli ako ng dating, Untoy. Nanlaki ang mga mata ni Untoy. Dahil ang lalaking iyon, walang iba kung hindi si Eneus, isa sa mga tauhan ni Cadelphine. Eneus, ikaw ba talaga yan? Sinasabi ko na nga ba eh. Oo, ako to, Untoy. Wala namang ibang may kakayahan na gumamit ng mutya ng kidlat dito, di ba? Ako lang. Mamaya na kayo magkumustahan, Ineos. Huwag mo nang patagalin pa. Tapusin mo na ang mga yan. Wika ni Nato. Hindi mailarawan ng binata ang saya ng mga sandaling iyon. Sa wakas, nagkatotoo ang kanyang sinabi. Tinupad ni Cadelphine ang kanyang pangako. Naghiyawan pa ang mga tao, lalo pa nang makita ang pamilyar na figura ng isang lalaki. Isinisigaw ng mga ito ang kanyang pangalan. Cadelphine, paano ito nangyari? Hindi maaari. Patay ka na. Pinatay kita. Wika ni Ka Roger. Masyadong matigas ang ulo mo, Ka Roger. Walang demonyong basta-basta na lang namamatay. Wika ni Cadelphine. Naglabasa na din ang dalawa pa sa mga tauhan nito. Pinagsusugod ng mga bandido. Nakatitig lang si Untoy sa Ginoo habang nakikipagbuno ito kay Ka Roger. Tama ang sinabi mo, Untoy. Bumalik nga si Cadelphine. Diba? Sabi ko sa inyo eh, hindi tayo papabayaan ni Cadelphine. Wika ni Untoy. Matapos ay nawalan ito ng malay. Nagising na lang si Untoy. Nasa loob ng kanyang silid. Nakaupo sa tabi ng higaan si Cadelphine. Sandali lang, huwag ka munang bumangon. Nabalian ka ng tadyang, kaya medyo masakit yan. Pero pinahanga mo ko, Untoy. Sinabi sa akin ng mga taga-baryo ang ginawa mong pagtatanggol sa kanila. Wala ho yun. Ginawa ko lang po ang dapat. Gaya ho ng mga tinuro mo sa akin. Pero teka, anong nangyari kay Ka Roger? Hinatulan na ng kamatayan si Ka Roger, pati na rin ang mga tauhan niya. Ang ilang sumuko, nakakulong sa bodega sa Pantalan. May kasama silang dalaga, di ba? Alisa yata ang pangalan nun. Sino dun? Yung kamuntikan mong hubaran ng pangitaas. Oo, kasama siya sa mga sumuko. Teka, bakit mo na itanong? Wala naman ho. Nakakapanghinayang lang yung husay niya sa laban. Ginamit niya sa maling pamamaraan eh. Pero maiba ako. Bakit ngayon lang ho kayo bumalik? Mahabang kwento, Untoy. Magpagaling ka. Doon ko ipapaliwanag ang lahat habang nasa daan tayo. Nanlaki ang mga mata ng binata nang marinig ang sinabi ni Cadelphine. Ibig sabihin, kasama na ako sa grupo niyo. Aba syempre naman, matagal ka ng kasapi ng pangkat ko. Nakalimutan mo ba yung bandanang ibinigay ko sa'yo? At yung malaking galyon, nakikita mo ba, Untoy? Tignan mo ang kanyang watawat. Hindi ba kakulay ng bandana mo? Wika ni Cadelphine habang nakaturo sa bintana. Tanaw mula doon ang pantalan at ang galyon na sinasabi ni Cadelphine. Pero bakit kulay puti ang watawat mo? Ang ibang manglalakbay, kung hindi pula, itim. Ibang klase ka talaga, Cadelphine. Ang puti ay sumisimbolo ng kalinisan at kapayapaan. Hindi naman kami naglalayag para maghanap ng gulo. Simbolo lang ang watawat na yan. Palatandaan ng ating samahan na ang tanging hangad, kalayaan at kapayapaan. Tugon ni Cadelphine. Ilang linggo ang nakalipas. Tuluyang gumaling ang pinsala ni Untoy.
Sa loob ng mahabang panahon, muling nakadama ng kasiguraduhan ang kanilang baryo. Bumalik na din sa dati ang lahat, maging ang sigla ng mga tao. Mabuti naman at maayos na ang pakiramdam mo. Saan mo balak magpunta ngayon, Untoy? Tanong ni Ben. Gusto kong puntahan yung mga nakakulong na bandido. May nais lang akong kausapin. Wika ni Untoy. Pinuntahan ng binata ang bodegang pinagkulungan sa mga nahuling bandido. Ngunit wala na ito doon. Ayon sa mga nagbabantay, pinalaya sila ni Cadelphin. Dali-dali namang hinanap ng binata si Cadelphin. Natagpuan niya ito sa dalampasigan, kasama ang dalagang bandido. Untoy, maayos na ba ang pakiramdam mo? Nga pala, gusto kong ipakilala sa iyo si Alisa. Isa sa mga pinagkakatiwalaan kong espiya. Espiya? Ibig sabihin, simula pa lang kakampi na ang isang to? Tama ka. Kung hindi dahil sa kanya, malamang hindi rin namin malalaman ang susunod na kilos ni Ka Roger. Maraming salamat, Alisa. Walang anuman, amo. Nga pala, may isang bagay pa akong naisabihin sa inyo. Pero, mapagkakatiwalaan ba natin tong payatot na to? Wika ni Alisa. Ano daw? Anong sinabi mo? Sinong tinawag mong payatot? Bagyang tumawa si Cadelphin. Inawat ang binata. Sige na, tama na. Nako, mukhang magiging masaya to ah. Doon mo na sabihin yan sa bahay, Alisa. Untoy, gusto mo bang sumama? Tanong ni Cadelphin. Kagad namang sumunod ang binata. Pagdating sa tahanan, nakita ni Untoy si Eneus, pati na rin si Nato. Oh! Nandito na pala ang bayani ng baryo. Pagpupugay sa bayani. Wika ni Eneus, sabay buhos ng tubig sa ulo ng binata. Anak ng Eneus naman. Kahit kailan talaga, hindi ka na nagbago. Reklamo ni Untoy. Magaling ang ginawa mo. Pinahanga mo ko, Untoy. O siya, tama na ang kalokohan nyo. Magsipaso kayo. May pag-uusapan tayong seryoso. Wika ni Cadelphin. Nang maisara ang pintuan ng tahanan, nagsimula nang magsalaysay si Alisa. Mapanganib si Ka Roger. Hindi basta-basta ang puwersa niya. Sa hula ko, 1,000 ang taong nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang nakita niyong puwersa, wala pa yun sa kalingkingan ng kabuuan ng armada. Napatay na natin si Ka Roger eh. Ano pa ang dapat katakutan? Tanong ni Eneus. Tama ka, Manong Eneus. Napatay nga natin si Ka Roger. Ngunit buhay pa ang kapatid niya, si Commander Isigani. Siya ang namumuno sa kabuuan ng armada sa ngayon at paniguradong nakarating na sa kanya na namatay na ang kapatid niya. Siya ang dapat nating pagandaan. Nakita mo na ba ang Commander Isigani na ito? Minsan, amo. Isang beses ko lang nakita si Commander Isigani. Masasabi kong sagad sa buto ang kasamaan ng taong yun. Maliban sa napakalaking puwersa sa ilalim ng kanyang pamumuno, may kaalaman din siya sa pambabarang. Kung naaalala niyo ang lalaking nakalaban ni Untoy, isa yon sa mga gawa ni Commander. Narinig niyo ang sinabi ni Alisa. Siguro naman, hindi pa pumupuro lang mga kakayahan niyo pagdating sa lihim na karunungan. Eneus, kumusta ang lagay ng mutya ng kidlat mo? Maayos naman po, amo. Tugon ni Eneus habang pinapakislap ang kidlat sa kanyang patalim. Mahusay. Ikaw naman, Nato. Kumusta ang dalugdog na nasa pangalaga mo? Walang pinagbago, amo. Lalo pa itong lumakas. Tugon ni Nato.
Inaantay ni Untoy na tawagin ni Cadelpin ang pangalan niya bilang isa sa mga kasapi. Ngunit nanlumo ito nang magsalita ang pinuno. Nakakalungkot lang dahil hindi na natin kasama si Franco. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ko ang presensya mo, Untoy. Eto, tanggapin mo ang mutya ng San Telmo ni Manong Franco mo. Sa kahuli-huli ang hininga ng taong yon, hiniling niya sa akin na ipamana sa iyo ang kanyang mutya. Wika ni Cadelpin. Nabalot ng kalungkutan ang silid nang mabanggit ang tungkol kay Franco. Isa ito sa pinakamalapit kay Untoy. Ipinangako nito sa binata na sa oras na bumalik siya, ituturo niya kay Untoy ang tamang paggamit ng bastong kamagong. Si Manong Franco ang nagbigay sa akin ng baston. Utang ko rin sa kanya ang lahat ng nalalaman ko sa pakikipaglaban. Silang dalawa ni Cadelpin ang nagturo sa akin kung paanong ipagtanggol ang sarili ko. Pangako, Cadelpin, gagamitin ko sa kabutihan ng mutyang ito. Tugon ni Untoy. Humiling ng panandali ang katahimikan ng binata para makapag-alay ng panalangin sa nalagas na kasama. Matapos nun, ipinagpatuloy na ang pag-uusap. Hindi biro ang puwersang kakarapin natin. Kulang na kulang tayo kung bilang ang pag-uusapan. Kaya ang pinakamabisang paraan na nakikita ko sa ngayon, hanapin ang kanilang lungga at bulabugin sila. Mapanganib ang iniisip mo, amo, pero mukhang magiging epektibo. Kailangan lang natin ng taong nakakaalam ng kanilang kinaroroonan. Wika ni Aeneas. Hindi ba espiya si Alisa? Wika ni Untoy. Napatingin ang lahat sa kanya dahil hindi nila akalain may isip ng binata ang tungkol sa bagay na yon. Tama ka. Pwede kong pasukin ang kanilang kuta nang hindi ako pinag-iinalaan. Magandang ideya. Untoy, bakit hindi mo samahan si Alisa? Total ikaw naman ang nakaisip nito at ito ang pinakauna mong misyon. Nanlaki ang mga mata ng binata. Hindi nito akalaing sasabihin nito ni Cadelpin. Teka muna, Cadelpin. Bakit naman ako? Parang ayaw yata, amo eh. Ako na lang po mag-isa yung lalakad. Duwag naman pala to eh.